Guys, for today's video, si Bilis naman ang pag-uusapan natin. Ano yung kailangan yung expect kapag nangutang kayo kay Bilis? Ano yung pangungulit sa pagkolekta nila? Tapos, in case ba na ma-delay kayo, ma-late kayo, makaka-reloan pa rin ba kayo? O katulad siya ni Mabilis Cash, na bigla na lang hindi na nagpapautang? Or ng ibang mga online lending app na ma-delay na kayo ng ilang araw, magbabayad naman kayo ng late penalty, pero wala na kayong chance na maka-reload. Ganyan ba si Bilis? O sobrang layo ni Bilis compared sa kanila? Yan ang pag-usapan natin ngayong araw na to. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ito lang masasabi ko sa inyo. Si Bilis ay isang online lending platform na para sa akin, napakalayo niya compared sa mga online lending apps natin dyan. Napakalayo niya in terms of pag-practice sa pagpapautang, pangongolekta, customer service, yan. Iba. With some exceptions na nga lang din talaga na hindi natin control, pero later on pag-uusapan natin yan. Yeah, for me guys, Bilis is separate from all the online lending apps. Talagang maaasahan mo na to si Bilis, at the same time, customer-oriented sila. Unahin natin yung maasahan si Bilis. So, si Bilis, guys, madali lang din naman mag-apply sa kanila. You just need one valid ID, apply through the app, ayun, and facial recognition, OTP, etc. Pag nasabi nyo na yun, pwede kayo mabigyan ng entry limit na around 6,000 pesos or below. And then, you can build your credit score, your credit history with Bilis, and your credit limit with them by frequently using the Bilis. And make sure na nagbabayad kayo on time and tama. Yan. So, basically, ganyan si Bilis. What separate Bilis from the rest is, ito na lang guys. Kapag nakautang na kayo sa kanila, hindi sila makulit, mangolekta. Most of the time, through in-app, mga automated message lang yung matatanggap nyo regarding your loan. Hindi sila yung tatawag sa'yo para mag-remind. Kaya maraming mga tao ang masaya at inaalagaan ang kanilang Bilis account. Kasi hindi toxic yung collection practice nila. And isa pa sa pinakamagandang characteristic or trait, values ni Bilis is that pag wala kang pambayad, you just need to contact Bilis. Tell them, pwede niyo ba akong tulungan? Kasi hindi ko kaya magbayad ngayon. So, bibigyan ka nila ng extension. So, dun sa extension na yan, syempre pag hindi mo naman inaabuso yung extension, from time to time, bibigyan ka ng extension. Pero kung extend, tapos extend ulit, tapos extend, ayun, medyo hindi ka pagbibigyan nun. Pero, kunyari, na lagay lang kayo sa sitwasyon na during this time, hindi pa dumarating sweldo nyo, kinontak nyo sila, well, pagbibigyan nila kayo. Minsan pa nga, sabihin mo lang na, after 2 days magbabayad ako, wala nang penalty i-charge pa sa'yo. So, ganun ka, flexible si Bilis in terms of attending to the needs ng mga customer nila. The interest rate of Bilis then is nothing compared with One Hand, with Mabilis Cash, because One Hand and Mabilis Cash, talagang minamax nila yung allowable na around 15% per month. However, si Bilis ay nagre-range lang ng 3 to 5% per month depending on your account. So, 'di ba? 3 to 5%. Well, 'di ba? Ito yung online lending service na kailangan nyo talagang alagaan. Lastly, yung sinabi ko na merong some issue na one-off. If you watch the video of si Mami Yam, wherein allegedly na-hack ang kanyang Bilis account and umutang daw ng up to 34,000. So, just go ahead to Mami Yam's video to watch the full details nung nangyari sa kanya. Pero I think may laban naman si Mami Yam about that. Kasi sa Bilis guys, every time na gagamit tayo ng Bilis, nagre-require to ng face verification. So, yung sa kanya, ng hindi nagamit yung mukha niya. So, I guess may laban siya doon. Kasi nga, ibang mukha yun at nag-allow na system nila. So, sana, once na maayos yung issue na yun, maging foolproof na yung facial recognition nila na hindi makakaload kung hindi mo mukha. Pero, yan, guys, isa yan sa security feature na kailangang i-implement natin sa lahat. Either OTP or facial recognition, na tipong talagang capture yung mukha mo at ikaw talaga yung nangutang. Tapos, dahil hindi mo mukha yun, hindi mag-go yung transaction. Yun, di ba guys? Yun yung okay na feature na ilagay sa mga lahat. Mga utangan natin, sa accounts natin, yung biometric feature. Yan yung magre-resolve ng mga unauthorized transaction natin.
Okay, so just in case na maisipan nyo na mag-switch ng ibang banks coming from GoType, meron naman kayo ibang mga banks na sa tingin ko magsasatisfy ng mga free bank transfer. So, nandyan ang Own Bank. So, si Own Bank ay may 6% interest rate per annum sa inyong regular savings. And magkakaroon kayo ng 40 pesos just in case na mag-create kayo ng account with Own Bank and mag-upgrade kayo by using my referral code or referral link na nasa description box and by depositing 50 pesos and let it stay there for 3 days. After 3 days, makikredit sa inyo ang 300k trial voucher wherein you can use it para mag-interest kayo at makareceive kayo ng interest income na worth 40 pesos net interest. So, use my referral code dito kay Own Bank. Just in case naman na gusto nyo pang sumubok ng ibang bank, nandyan din naman si Cbank. Na si Cbank ay may 4.25% na interest rate per annum sa inyong regular savings account. Ang mas maganda dito, meron siyang 15 free bank transfer. Ganon din si Cbank, magkakaroon kayo ng free 50 pesos if you deposit 1,000 pesos and let it stay there for 3 days by using my referral code Pat Quinto. So, pwede nyo naman subukan itong dalawa and tingnan nyo na lang kung saan kayo mapapanatag na ilagay ang pera nyo. So, ano pang hinihintay nyo, please use my referral code or referral link. Okay, sana nakapag-provide ako sa inyo ng information on what to expect when you loan from Bilis. Okay, for our question of the day, do you agree with me na okay na maging security feature itong facial recognition or biometrics para ma-secure natin yung ating mga online accounts, mga savings, mga credit lines? Kasi 'di ba, pag meron kang unauthorized transaction, i-dispute mo, manghihingi ka ng muka kung sino ang nag-loan ng transaction na 'yon. Do you agree with me, guys? So I'd like to know your opinion about that. Sulat niyo yan sa comment section sa baba kung feasible ba yan or hindi. Ano yung nakikita nating disadvantage using that security feature implemented across all accounts. Yan, let me know sa comment section sa baba. Sulat niyo yan sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Vian Villa 7795. Sabi niya, very clear explanation, Sir Pat. Kaya sarap mo pakinggan. Watching from Kuwait. At Bian Villa 7795, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Give a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa being subscribe para ma-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!